Magandang araw mga kaibigan. May natanggap akong official communication mula sa Office of the Vice President papunta sa Secretary of Justice. Ito, pinadala sa akin. Hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagkaroon po tayo ng puting ahas sa opisina ng ating minamahal na Vice Presidente. Kaya yung mga galaw nila na importante, pinapadala niya ako para ma-inform ko kayo. So, sulat ito, ulitin ko, letter signed by the Vice President. Paano ko may pakita? Ito, yung dito sa baba. Yan po ang perma ni VP Sara. So, nandyan ang heading. I hope mabasa ko Malilit Republic of the Philippines, Office of the Vice President, 30 November 2023. So, kahapon ito ay pinadala. Honorable Jesus Crispin C. Remulla, Secretary, Department of Justice, Padre Paure Street, Ermita, Manila. Dear Secretary Remulla, I refer to the statement made by the Honorable Secretary on 23 November 2023 regarding the necessity of consulting with the Executive Secretary on the return of the Philippines as a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court, ICC. Additionally, I note the pronouncement made by His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. that the possibility of the Philippines returning as a member of the ICC is under study. In light of these statements, ito na, ang importante the Office of the Vice President expresses its opposition to any action or proceeding conducted by the ICC in the country due to its lack of jurisdiction and in consideration of the principle of complementarity. The OVP submits its official position on this matter and conveys optimism that the Philippine government will consider favorably the arguments raised in the attached document. Thank you for your continued support to the OVP. Very truly yours, Zara Z. Duterte. So, himay-himayin natin Una, nagbigay na po ng media statement ang Vice Pangulo na unconstitutional ang pagsali ng bansa natin balik sa ICC. At sabi pa nga niya na let's respect o let us not embarrass o let us not insult our justice system. Ganon ang pahayag ng Vice Pangulo. So ito na nga, dahil sa mga galaw sa Congress, dahil na rin sa paiba-iba na statement ng Pangulo, in fairness to Secretary Boying, gumawa siya ng initiative to clear things up dahil tingin ko naguguluhan na rin ang Secretary of Justice. Kaya November 23, pumunta siya sa opisina ng Executive Secretary to clear these things. So, lumalabas, hindi sila nag-uusap direct kay Presidente. Bakit ganun? Bakit dadaan pa ang Secretary of Justice sa Executive Secretary na pwede man makatawag or pwedeng moderate siya sa Presidente?
Anyway, hanggang ngayon, wala pa mang linaw. Kasi clarification ang gusto ni Secretary Remulla. Wala pa siyang statement. Ngayon, lalo na nung nagsalita ang Pangulo na under study. So, itong letter na ito is very timely. Talaga, ang ating Vice Presidente is an action man. Gusto niya in writing lahat at ito, official document na ito, na express na niya yung opposition. Basahin ko ha. The Office of the Vice President expresses its opposition to any action or proceedings conducted by the ICC on the country due to the lack of jurisdiction and in consideration of principle of complementarity. Okay, so, jurisdiction muna tayo. Umalis tayo sa ICC 2018. So, dapat may 1-year period pa na kahit umalis na tayo, kung wala pang 1 year na naglaps, may jurisdiction pa ang ICC sa atin. Yun po ang nakalagay sa rules ng ICC. So, kung nag-imbestiga na sana, may approved preliminary investigation order ng ICC sa war on drugs ni PRRD, pwede pa within 2019, yung within that 1 year period. Ito, paliwanag ito ni Attorney Roque. Kaya lang, within that 1 year period from 2018 to 2019, walang approved na preliminary investigation. Preliminary examination lang. Sariling initiative ng prosecutor. So, naglaps na yung prescription period. Saka na lang nagkaroon ng approved preliminary investigation ng korte 2021 na. So, according to the rules of court, as explained by Attorney Roque, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. Okay? Hindi na pwede. So, ano naman yung principle of complementarity? From the word complement. Complementarity. Tama. Ang ICC po is just a court of complement. Ibig sabihin, kung hindi na nagpa-function ang justice system sa ating bansa, ayun, pwedeng papasok ang ICC para magkaroon ng rule of law. Yun ang principle of complementarity. Functioning man. So, pagpapasok ang ICC dito, isang malaking sampal sa DOJ. Kasi lumalabas na justice is not working in the Philippines pag pamasok ang ICC. Di ba ganun yun? So, salamat itong posisyon na ito ng OBP at ginawa ng official. Salamat din sa aking puting ahas sa OBP, at least na ipapaliwanag ko sa inyo na marami tayong dahilan na huwag mabahala dahil ang ating VP Sara ginagawa niya kung anong tama. At ito pa yung mas assuring, yung balita ni Senator Bato de la Rosa, isa sa mga nasasakdal, na mismo ang Pangulo ang nag-invite ng casual dinner sa mga senador sa Malacanang at pinag-usapan nila ang ICC. At itong si Senator Bato, sabi niya, tinanong niya personally, nag-usap sila one-on-one ni President Marcos tungkol nito. At kahit hindi sinabi ni Senator Bato kung ano yung napag-usapan, ang ipinakita ni Senator Bato, sabi niya, happy ako. Tignan ninyo, di ba ako happy? So bakit happy ang senador? Kasi siya ang nasasakdal eh. Dalawa sila ni Tatay Digong.
kung hindi pa ba favorable yung napag-usapan nila sa ICC, example, sa usapan is ang Pangulo gusto niyang ipabalik ang ICC, ay hindi magiging happy si Senator Bato. Di ba? Bakit siya naging happy? Ibig sabihin, maganda yung usapan. So, ang speculation ko sa usapan is, sabi niya, don't worry. Yung statement ko na pag-aralan, ayoko lang ma-offend si Speaker Martin Romualdez at yung mga kongresista na nagsusulong ng mga House resolution. But my stand, I'll stick to my original pronouncement na hindi na papasok ang ICC sa Pilipinas. Yon ang nakikita kong senaryo bakit sobrang maligaya si Senator Bato sa pakikipag-usap niya sa Presidente. So, ibig sabihin, safety po ang ating minamahal na Tatay Diging. Of course, safety na rin si Senator Bato at si BP Sara kasi once nga pumasok ang ICC, gusto nila pati si BP Sara imbestigahan. Ngayon, happy na tayong lahat. Salamat po sa nagpadala sa akin ng sulat na ito, yung puting ahas ko sa OBP.